Galing yun, kapag babae. Hindi ko na po matitigilan ng pagpapakasal kay Kristo. Mahal na niya dahil siya nagkasalanan ko. Tinubad ni Sister Clarissa ang abiso niya at sumama sa lalaking sinisinta niya, ang maskuladong si Anacleto. At nagpakalangilan sila. Lumipas ang 5 taon ng paghanap ni Don Clodoaldo sa anak niya si Clarissa, hindi nagtagumpay ang dating kura. Isang araw, nagpasang magpakasal sa simbahan ng San Rafael sina Clarissa at Anacleto. Ha? Doon pa rin sila nagpakasal? Hindi sila natakot sa tatay ni Sister? At sa sasabihin ng mga tao? Matatapang na, kaloka. Tatanga-tanga nga ang dalawa. Ay nako, hindi nag-iisip. Kaya nang halos patapos na ang kasal nila, biglang dumating lulan ng sasakyan ng Chevy si Don Clodoaldo. Tumakbo ito sa altar. At bago pa nakasagot ng ID si Anacleto, ay napugutan na siya ng ulo. Diyos ko. At Diyos nila. Makita ko yun. Nakisilip kami sa kasal ng taon eh. Bakit? Bakit pinayagan ng Diyos na mangyari yun? Ano po bang nangyari kay Sister Clarissa matapos mapugutan si Anacleto? Sabi ng nanay ko, nabaliw raw. Kasi hindi na tumigil sa kakadasal at kakaiyak. Pati pader kinakausap. Lahat ng hugis fruits, dinadasalan. Sumasayaw sa ulan habang umiiyak. Sumisigaw habang walang suot na kalda. Iba rin loka-loka, di ba? Nang dahil sa pag-ibig yun. Kaya, ang ginawa ni Don Clodoaldo, kinulong sa malaking mansyon. Hindi na kumain o uminom man lang magmula noon si Clarissa. Pero sa tuwing may pinakasal sa San Rafael Church na yan, nandun si Clarissa. Umiiyak. Na umaasa na siya yung itinakasal sa lalaki. Sa tingin ko, kaya maraming group ang walang ulo sa mga kasalan dyan. Dahil kay Clarissa. Walang ulo? Oo. Yung iba nga, nasa cellphone pa ni Magda na dating hostess sa Ermita. Yung mga litrato sa kasal, kadalasan, walang ulo yung lalaki. Ang sabi ng mga matatanda na tulad ko rin sismosa, tuwing nag-zumba kami, naghahanap raw ng kasama sa kabilang buhay si Anacleto. Sus Lola, baka kwentong Zumba lang yan ha? Gano'n na nga. Pero nakita ko minsan yung isang group photo sa altar, nakakasayabot. May sumiti yung babae pero yung groom niya, walang ulo. Itim lang na parang anino. At ilang kasal na ang gano'n ang ganap ha? Nakakatakot, di ba? Binitbit ko hanggang panaginip ang lahat ng natuklasan ko mula sa lola maya ko. Siguro dahil sa nakaka-relate ako kay Sister Clarissa, napanaginipan ko siya ng gabi na yon. Sa panaginip ko, nasa loob kami ng madilim na simbahan ng San Rafael. Nakita ko siyang nakaluhod na umiiyak. Sister Clarissa, Parang isang marika. Biglang nag-iba ang kasuotan ng madre. Isang puting pangkasal na ang suot niya.
Wala pala to. Wala pala ito, mahal ko. Hindi ako nakatubo. Hindi halos nakahinga sa panaginip ko nang masilayan ko ang mukha ng tumatangis na madre. Napakaganda niya. At sa kauna-unahang pagkakataon niyan, biglang kumintig ng kakaiba ang puso ko. Na-inlove ako bigla sa isang multo mula sa nakaraan. Madami ang tadhana. Ang nais ko lang ay mahalin ka hanggang sa huli. Halika na. Sumama ka sa akin. Panaginip lang. Panaginip lang. Magmula noon, sa tuwing ikakasal sa San Rafael Church ay pinapanood ko na ng buo ang seremonya. Doon ako nakakaramdam ng inggit, Miss Anne, sa mga ordinaryong tao na nagpapakasal. Minsan, may isang kasalan. Picture taking na ng groom at bride. Nang mapansin ko nakalutang na lumalapit si Sister Florita patungo sa groom. Umaakyat siya at sumasali sa mga group pictures. At pagkatapos ng picture taking, bigla na lang naglalaho ang madre sa paningin ko. Pero madalas, niyayakap niya ang groom na tila ba nobyo niya. Cool! Dahil, tignan mo itong kuha sa cellphone ko. May mga shots na iba-ibang pose, ha? Pero yung mukha sa iyo din. Kulay itim. Itim? Gaga ka ba, Jennifer? Anong itim? Kuya, tingnan mo. Wala kang ulo. Noong gabi yun, hindi na naman ako nakatulog, Miss Anne. Dala-dala ko ang nasaksihan ko sa simbahan. Noong din naman ang ginawa ng aking papa kaya nakulasa. Pero iba ang lalaking itinasal kanina sa kasintahan mo. Ikaw, alam mo ba kung itinata mo ng hal? Napatitig ako sa mukha ng madre. Gusto niya akong halikan. Pero, Hoy! Si Olang San Rafael! Pumunta ka na dyan! Mangingi ka ng kanin sa kabilang bahay. Nakahingi na ako ng liling sabaw sa karinderya ni Goreng. Nakakahiyamang aminin, Miss Anne. Pero na-in-love na ako sa multo sa panaginip ko. Sa isang babaeng hindi ko man lang nakilala nung buhay pa siya. Hindi tumigil doon ang mga kababalaghan sa simbahan ng San Rafael. Karamihan sa mga couple na kinakasal dito